Wala nang laman kahit ano sa loob ng kubo. Pasimple uli akong bumalik sa bunton ng kanilang mga nakhandang kagamitan. Biniro ni Randy at Cherry si Clarita. May iwan mo ng boyfriend mo. Kinuskus ni Cherry ang aking buhok. Dadalawin mo si Claring sa Maynila ha? Tumukot siya sa bulsa at inabutan ako ng 20 pisong papel. Hindi ako tumanggi. 10 piso naman ang inaabot sa akin ni Randy. Malapit na ang pasukan. Marami akong mabibiling sorbetes pag recess. Ang gwapo nito pag naging binata na ano. Kinurot muli ako ni Clarita sa pisngi. Ang pagkurot niyang yon ay pisngi ko ang paraan niya ng pagpapakita ng fondness sa akin. Niyakap niya ako. Pag binata ka na, hanapin mo ko sa Maynila ha? Ngumiti lang ako. Ewan ko kung mararating ko nga ang Maynila. Pero kung may pagkakataon, bakit hindi? At oo, hahanapin ko siya, lalo na pag sundalo na ako. Parang ayokong lumipas ang bawat sandali noon. Kung pwedeng pigilan ang kamay ng orasan ay gagawin ko. Nang mamatay ang lola ko ay labis akong nalungkot dahil mahal na mahal ko siya. Ang pag-alis ni Clarita ay higit ang sakit kaysa nadama kong pagluluksa sa aking lola noon. Hindi lang doble, kundi triple. At wala nang sasakit sa sandali ng kanyang pamamaalam. Dumating na ang sasakyang inarkila nila at kailangan nilang mag-ayos at magpahinga para sa mahabang biyahe bukas. Inakay ni Clarita ang bike. Akala ko'y ihahatid niya ako. Marunong ka na namang mag-bike, diba? Sa'yo na to. Nagmuestra siya sa akin na sumakay na ako sa bike. Hindi ako makapaniwala. Sa'yo na to. Remembrance ko sa'yo. Saka pasasalamat na rin dahil ang bait mo sa akin. Ngumiti si Clarita. Ang ngiti niya'y nagpapadagdag sa saya na darama ko. Matagal ko nang gustong magka-bike at hindi ko akalaing magkakaroon ako ng hindi inaasahan. Iingatan mo yan ha? Habilin pa niya sa akin. Oo, sagot ng isip ko. Kung paanong iingatan din kita sa puso ko. Hinawakan niya ako sa kamay, pinisil sa pisngi, at ang sunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Hinalikan niya ako sa labi. Bata pa ako at walang malay, ngunit ang dampi ng labi ni Clarita sa aking labi ay tila mahiwagang susi na nagbukas ng isang pintuang naglalaman ng napakaraming magic. Nakakita ako ng rainbow ng mga bulaklak. Nakarinig ako ng love songs. At kahit nakatigil kami, pakiramdam ko'y umiikot ang paligid. First kiss. Kung kay Clarita ay halik lang yon ng pamamaalam, ang ilang saglit na paglalapat ng aming mga labi ay tila nagselos sa isang hindi na kailangang ipaliwanag na hiwaga ng pag-ibig. Pag-ibig na lantay, walang halong pagnanasa, tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sayang nga lamang at nauna siyang ipinanganak. Sayang nga lamang na we have the right love at the wrong time. Isang muling mahigpit na yakap at sinabihan niya ako ng, sige na. Pumedal ako palayo sa lugar na yon habang kumakaway siya sa akin. Yun na ang huling imaheng natatandaan ko kay Clarita. Kumakaway siya sa akin habang ako'y papalayo sa kanya. Ganoon daw ang bawat paghiwalay. Ang lalaki ang unang lumalayo at ang babae naiiwan. Bukas, siya naman ang lalayo at ako ang may iwan. At kung makikita pa kaming muli, ang sagot ay ang awitin na Esa Sagana pagdating ng panahon. Kung totoong darating ang panahon na yon. Mahirap ang adjustment period na wala na si Clarita. Lalo pa, at ipinaalala siya sa akin ng bike na kanyang iniwan. Tuwing titingnan ko ang bisikleta ay naalala ko ang mga sandaling magkaangkas kami, ang masigla niyang pagtawa, ang mabango niyang kabuuan. Ngunit dahil bata pa ako ay madali rin ako makalimot, lalo na nang sumapit na ang pasukan. Napahilig ako sa basketball at sa pag-aaral. Nagkaroon na rin ako ng mga bagong kaibigan. Minsan ay nagpaalam sa akin si Kuya Jomari. Luluwas daw siya ng Maynila. Hanapin ko si Clarita ever.
anya sakin. Pero maghanap muna ako ng trabaho roon. Natuwa ko. Pag nakita mo siya, kumusta mo ko ha? Kailan ang alis mo? Sa 1 linggo na. Hayaan mo, pag nakita ko siya ay kumusta talaga kita. Wala na akong nadaramang selos kay Kuya Jomari. Ang mahalaga sa akin ay magkaroon muli ng connect kay Clarita. Wala pa kasing internet noon. Kung meron na sana, madali ko siyang mag-google. Madali ko siyang mababa sa Yahoo Messenger o sa Gmail at lagi ko sanang matitweet sa Twitter. Pero wala. Ang tanging magagawa ko ay balikan siya sa laala. Matagal nang wala sina Clarita na magkaroon ng linaw sa akin ang tungkol sa Arabianong nakita ko noon sa kanilang bahay kubo. Walang pasok at abala ang aking ina at ang kanyang mga girlfriends sa paggawa ng suman dahil may dadalahan silang binyagan. Topic nila noon sina Clarita at ang dahilan ng biglaan nilang pag-alis. Siyempre pa, curious uli ako at matamang nakikinig. Ayon sa tsikahan na aking narinig sa tropa ng aking ina, nakulong pala noon si Jerry sa Saudi at muntik na pugutan ng ulo. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit, basta ganoon na lang. Ang ginawa raw ni Ka Floro at ng ilang kamag-anak nito, kinidnap sa Maynila ang Arabianong recruiter na nagdala kay Jerry sa Saudi at palihim na inuwi sa aming nayon. Habang nakagapos ay kinunan ng litrato, inihulog sa isang hukay at kinunan din ng litrato, gaya ng nakita ko, at ipinadala sa Saudi na malakip na kalatas. Pag pinugutan ng ulo si Jerry, ililibing ng buhay ang Arabianong recruiter. Kumbaga, palit pa ako. Patayin ninyo ang Pinoy, patay rin ang Arabiano. At mukhang umepekto ang pananakot ni Ka Floro dahil pinalaya si Jerry. Ang Arabiano raw naman ay pinalaya rin ng angka ni Clarita. Gayunpaman, ayon sa chika ng tropa ng aking ina, ay wala naman daw nakakakita sa Arabiano. Hindi raw daw alam kung totoo nga yun. Naikwento lang daw kasi ni Jerry at Randy minsang nakipag-inuman sa mga kalalakihan sa amin at napag-usapan ang bigla niyang pagbabalik bayan.